Good news po ito mga kababayan. Korte, nagdesisyon na. Cayetano, panalo na. Naku po at minority nila Gatchalian at Soto, nakarma na po mga kababayan. Naku po, yan ang ating alamin ngayon. Eto na nga mga kababayan, breaking news, Supreme Court junks petition on Senate quorum during Gatchalian lead session. Naku po mga kababayan, ayon dito sa Korte Suprema, binasura ng Supreme Court of the Philippines ang petisyon inahain ng guro na si John Barity Tayam mga kababayan, kaugnay sa legalidad ng sesyon ng Senado noong Hunyo 3, 2026 mga kababayan. Sa desisyong ilabas mga kababayan ng SC or Supreme Court in bank ngayong Miyerkules, Hunyo 10, sinabi ng korte na walang legal standing si Tayam upang maghain ng petisyon dahil bigo siyang patunayan na siya ay nakaranas ng imminent risk of suffering any direct injury from the action he challenged. Hiniling ni Tayam kasi mga kababayan sa korte na ideklarang may valid quorum sila Gatchalian. Naku po, ang presensya ng 12 senador sa sesyon ng ika-20 Kongreso noong Hunyo 3 mga kababayan. Naku po, naku, nakarama na nga mga kababayan, itong sila Gatchalian at Soto. Naku po mga kababayan, wala na, finish na talaga mga kababayan, di po ba? At eto po mga kababayan, pakinggan natin si dating spokes Harry Roque. Naku po, na tila may palpak ang Malacanang Senate sa Supreme Court. Naku po, eto mga kababayan, pakinggan natin si spokes Harry Roque. Hello! Napakagandang araw po nitong araw na ito. Yes Diba po. Bagamat Siyempre po mga kababayan, napakaganda nga talaga. gabi na dyan sa Pilipinas, sa amin, hapon pa lamang, napakaganda pong balita. Naku po. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate pro tempore at acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, acting Senate President at Senate pro tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Naku po mga kababayan, so paano na yan? Di ba? Itong bagong chair, di umano, ng peking Blue Ribbon na si Erwin Tulfo mga kababayan. Ano na yan? Korte, nagdesisyon na po mga kababayan. Napakagandang balita po ito. Siyempre. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate. Correct. At walang basbas na legal na acting Senate President at Speaker pro tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Correct. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda kapag merong labag sa saligang batas o para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas.
at dahil kami ay kinilala na mayroong citizen standing, rinisolba ang aming petition at sinabi mali ang ginawa ng Kamara de Representante dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilario Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng isang taon na pinagbabawal. Dahil alam naman natin na sa isang taon, ang isang impeachable official ay pwede lang magkaroon ng impeachment complaint once, not twice. So, anong pagkakaiba nung panahon na kami ay nagdemanda bilang ordinaryong mamamayan at itong school teacher na nagdemanda para kilalanin na legal sila Malacanang Senate? Wala po. Sa totoo lang, kung gustong iresolba yan ng Korte Suprema, dapat na resolba yan dahil kami, nung panahon ni Hilario Davide, wala naman kaming pakialam dyan sa impeachment ni Hilario Davide. Hindi naman kami ang ini-impeach. Hindi naman kami mambabatas na mayroong personalidad para magdemanda kung nalalabag ang saligang batas. Nako. Ibig sabihin, talagang ayaw maghimasok ng Korte Suprema dun sa issue na dinulog sa kanila. Bakit? Kasi nga, sa tingin nila, walang dapat babago sa Senado. Ang halal ng 13 senador na sang-ayon sa ating saligang batas, ang boto na kinakailangan ng kahit sinong nagnanais na maging Senate President ay 13. At sa ngayon, 13, iisa lang ang nakakuha ng 13 boto. At yan si Alan Peter Cayetano. So nang dinismiss ng hukuman itong petisyon na bigyan ng basbas sila Sherwin Gatchalian na legal na opisyalis ng Senado, ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo dahil ang status quo si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Paano naman yung dulog nitong teacher neto na kilalanin si Erich Sylvester, the American, the law bender, bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na tinatawag na Red Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw rin paghimasukan ng hukuman. Kasi malinaw naman sa saligang batas na a quorum shall be majority of members of each house. So bago magkaroon ng mga bagong chairpersons ng mga committee, kinakailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, sang-ayon sa lengguwahe, napakalinaw na lengguwahe ng ating saligang batas, majority. Anong majority? 12 plus 1, 13. So ito yung sinasabi natin na kapag ang Korte Suprema ay nag-dismiss ng kaso for whatever reason, ini-institutionalize niya, gina-justify niya ang status quo. Ibig sabihin, nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, nananatiling chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano, at nananatiling chairperson ng subcommittee on the flood control scam, si Senator Rodante Marcoleta. Pahiya ang Senate ng Malacanang. Bagamat, sasabihin nila, ang Rasyo da si Dandy, walang standing. Bagamat, totoo yan, na-dismiss because of no standing, ang epekto, it will justify the status quo. At ang status quo ay Alan Peter Cayetano and the majority of 13 na kinabilangan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang epekto kapag hindi binigyan ng due course ang isang petisyon ng Korte Suprema. It legitimizes the status quo at ang status quo, si Alan Peter Cayetano ang Senate President, si Pia ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at si Senator Marcoleta ang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. Naku po mga kababayan, so paano yan? Senator Erwin? Tutuloy na tuloy yung hearing mga kababayan ngayong Huwebes. Nila Senator Marcoleta, kabayan, Pia Cayetano at SP Alan. At syempre mga kababayan, yung dagdag pang 40 na Marines ay naku po. Nako, sigurado nang makaka-attend niyan kabayan. Nako, so Erwin, paano na yan yung red ribbon mo?
Di ba mga kababayan? Naku po. Iba talaga no, pag ang panahon na po yung gumalaw mga kababayan. Di ba? Ano na ngayon ang mangyayari kay Gatchalian? Ano na po? Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw hindi ka abogado, di mo alam kung anong sinasabi talaga ng batas at ng saligang batas. Correct Pag mga ikaw kababayan no? pumirma sa kahit anong tseke, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Dahil tanging authorized signatory lamang dyan sa Senado ay ang Senate President at ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Hindi mo maitatanggi na kinikilala nyo pa rin si Alan Peter Cayetano. Dahil hindi ka naman nila hinalal bilang Senate President. Bakit? Kasi wala silang 13 boto. Correct. Tama ang ginagawa nyo na humahanap kayo ngayon ng isang boto para magkaroon kayo ng 13 na boto. Dahil hanggang wala kang 13 na boto, huwag kang pipirma sa kahit anong tseke, malversation of public funds yan, at usurpation of authority. Alam mo yan. Kaya nga, hindi nyo dineklarang Senate President si Gatchalian dahil alam nyo walang legal na basihan. Tama. Katawa-tawa no? naman kayo, mga mambabatas kayo, hindi nyo maintindihan ang napakasimpleng lengguwahe na ang Senate President hahalal ng majority ng lahat ng miyembro. Ibig sabihin, 24. Magbabago lang yan kung merong namatay doon sa mga senador. Pero ngayon po, 24 ang senador, so ang kinakailangan na boto ay 13, ang quorum ay 13 pa rin. That is why I'm curious. Abay, si Gatchalian pa ang tumanggi doon sa joint signatories para lang hindi maantala ang sweldo ng mga empleyado ng Senado. Samantalang siya naman yung nangangailangan ng deklarasyon sa hukuman na siya talaga ang acting Senate President. Tama. O ayan, binasura na. Wala na yung ganyang basbas. Naku. Paano ka ngayon? Tumanggi ka na. Ang Land Bank of the Philippines, ang depository ng Senate ngayon, kapag sila ay nag-encash ng cheque at tumanggap na cheque na pirmado ni Gatchalian, lagot sila. Malversation of public funds. At sa tingin ko, hindi nila pagpipilitan yan. Naku. Ang gagawin nila ngayon, talagang babrasuhin nila isa pang senador. May mga nagsasabi, kilala na kung sino yung senador na yun, yung senador nakakasuhan din. Gaya ng naanunsyo na ng ombudsman before na 3 senador ang kakasuhan dahil sa flood scam. Ako naman, sinabi na yan ng ombudsman. Sino yan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, and Joel Villanueva. Hindi ko alam kung bibigay itong si Joel Villanueva. Naku po mga O kababayan nga no? pala ha, maski ako po ay disappointed sa ginawa ni Chis Escudero, aaminin ko, di ko naman siya masisi. Bakit? Ako naka-asylum. Dahil alam ko naman, walang basihan yung kaso laban sa akin. Ang pagkakaiba dito sa mga senador neto, talagang may record na sila ay nagkaroon ng insertions, may record na sila ay nagrekomenda ng mga proyekto sa DPWH. Alam naman natin na sang-ayon sa SOP, pinagkakakitaan nila. Pero naintindihan ko pa rin kung bakit ayaw nila makulong. Sino ba naman gusto makulong? Ang ating mga preso, sang-ayon po sa Redress, isang international NGO na kumikilitis sa mga prison conditions, ang prison conditions sa Pilipinas ay torturous, cruel, degrading, and inhumane. So sinong masisisi mo kung ayaw nilang manatili sa kulungan na cruel, degrading, and inhumane and tantamount to torture? Tama. Kaya nga po, ang puso ko talaga nahahabag para kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ilang beses na siyang kamuntik ng mamatay dahil sa kondisyones ng kulungan niya dyan sa Pasig City Jail. No? At yan naman ang dahilan kung bakit hinaharap ko ang mga kaso ko, naghain ako ng petition for review sa Department of Justice dahil yan ay required bago ako makarating ng hukuman. Inuupuan naman ng Secretary of Justice dahil ayaw nila na madesisyonan ng Korte Suprema kung tanim kaso nga ba o hindi ang kaso nila sa akin. Naku po. So wag niyo po akong isipin na hindi ko naintindihan si Chis Escudero at kung babaliktad itong si Joel Villanueva, wag niyo isipin hindi ko naintindihan. Ang pagkakaiba lang namin, meron silang ginawa. Kaya nagkaroon sila ng kasong ganyan. Ako, ang ginawa ko lang, sinamahan ko yung kliyente ko bilang abogado para makipag-areglo dahil nga yung pambayad sa PAGCOR ginastos ng kanilang representante at humingi ng karagdagang panahon para magbayad ng pagkakautang. So malinis po ang konsyensya ko, hindi ko lang alam
kung masasabi talaga yan ni Cheese Escudero, ni Joel Villanueva, at saka ni Jinggoy Estrada. Pero ganun pa man, hindi ako maghuhusga sa kanilang pagkatao. Ang sinasabi ko lang, malungkot kung dahil nga lang sa kanilang mga pribadong interes, isasakripisyo nila yung kapakanan ng taong bayang Pilipino. Dahil ang kapakanan ng taong bayang Pilipino ay nangangailangan tayo ng independenteng Senado na tatayo laban sa nagmamalabis na presidente na meron tayo ngayon. Isang presidenteng bangag, isang presidenteng corrupt, isang presidente na mastermind ng flood control scam. Naku po mga kababayan. Itong si Senator Joel mga kababayan, no? Ay naku po, wag naman sana. Wag muna, Sir Joel, Senator Joel. Hindi po ba mga kababayan? Yaman ako po. At eto pa po mga kababayan, pakinggan natin. Itong sila Attorney Ruben Aguanzon mga kababayan, no? Ukol din sa... Naku po, sa ginawa nila Gatchalian at Soto mga kababayan. Naku, eto pakinggan natin kabayan. Ang mga tao kasi maligalig na dahil sa Senado. Kaya gusto natin i-simplify ba, no, Caps? Yes. No, Yes. simplify natin kasi ang mga nagdadrive ng tricycle, jeepney, taxi, nahihilo na sila dito sa mga ka-Inglesan sa batas, no? Kaya itagalog natin. Ang hindi natin kayang itagalog, basahin na lang natin dyan sa Batas. Constitution at sa batas. Ngayon, background lang po, ay dumating po sa Senado si Senator Cheese Escudero, kaya yung 11 ay naging 12, yung grupo ni Risa Ontiveros, Gatchalian at si Tulfo ay naging 12. So, ang nangyari, 12-12. Di po ba? Kasi na-absent na po si Senator Bato. So, 12-12, ang paniwala ni na Senator Gatchalian, Risa Ontiveros Black, nasa 12-12 ay pwede na silang mag-hearing, mag-Senate session at ideklara nilang bakante lahat ng posisyon. Senate President, pro tempore, Secretary of the Senate, and the Sergeant at Arms. Meron pa po yung dalawang Deputy Majority Leader. Yes. Maliban sa Majority Leader, may dalawa pang Deputy Majority Leader. Kaya, ang nangyari ay noong una, sabi nila, wala na raw si Alan Peter Cayetano, hindi na daw siya Senate President. Oo, tama yan. Ngayon siguro nakapag-seminar na siguro sila ba? After a few days, inamin na ngayon ni Tulfo at ni Ping Lacson ba yun? At ni Gatchalian na hindi sila naghalal ng Senate President. Kaya si Senator Alan Peter Cayetano ay Senate President dahil wala silang hinalal na iba. Pero ang argumento nila, Tony Mark, na they declared also the position of the Senate President vacant. So sinasabi nila, wala na, vacant. That's their other theory. Pero ang sagot naman ni Senate President Alan Cayetano, and I agree, kung natanggal nyo si Alan Peter, okay, sinabi nyo natanggal nyo na, you declare the positions vacant, all of them. Po. Sino na ngayon ang Senate President nyo? Sabi ni Gatchalian, kaya siya daw pinili na acting president. Pwede pala mag-acting dyan? Marami kasi artista dyan. Acting artista. Acting jowa. Pwede po, mamabeng. Pwede. Di ba? Pambili. Pwede rin. Acting president daw siya, kaya siya ang nagpe-preside, at wala na daw si Alan Peter Cayetano. Pero kasi nasa rules ng Senate, Senator Gatchalian, ayan nakakaharap sa akin si Senator Gatchalian. Hello, Win! Hello, Win! Hello, Win. Senator Gatchalian, kasi habang, kung tama kayo ha, ang nakalagay naman po sa rules ay, habang wala pa pong nakahalal na bagong Senate President, ay ang dating Senate President ay mananatili until his replacement takes office, has taken her or his oath. So, yan po ginagawa nyo dyan ngayon na nagsusweldo kayo ng mga empleyado na bago nyo in-appoint.
nagsusweldo kayo dyan, hindi ko alam, Senator Gatchalian, kung ikaw ba pumipirma ng check-in yan, payroll. Pero yung Secretary General mo dyan, bago mong Sergeant at Arms, ay dapat ho si Senate President Cayetano pa rin ang pumipirma ng sweldo dyan. Ay kaso sinasabi nga niya, bogus kayo dyan. Okay? So, Attorney Mark, ipaliwanag mo nga tungkol dun sa quorum-quorum ba? Kasi yung quorum na alam namin ni Gati, yung mahjong lang ba? Yes. Ang quorum Quorum sa kasi, ma'am, mahjong. Attorney Rowena, yung quorum kasi, based yan sa 24. Kasi nakalagay po sa ating saligang batas, there are 24 senators elected at large. At large, ibig sabihin, buong Pilipinas, ini-elect yung senador, 24. So, 24 divided by 2 is 12. Plus 1, 13. Oy, grade 1 yan. 13. Sabi nila, 22 daw kasi si Senator Bato, hindi daw makita. Tapos si Senator Jinggoy nakakulong daw. Nag-base sila sa yung Supreme Court decision na 1949 decision na Cuenco case, Abilino versus Cuenco. Hindi pa sila tao nun, di ba? So, yung Abilino versus Cuenco is based po yan sa 1935 Philippine Constitution, hindi yan based sa 1987 Philippine Constitution. Mm. Oh. Exactly. Kung basahin mo yung Cuenco case, ang majority doon naging 12 kasi yung isang senador, walang jurisdiction ng Pilipinas. Sa Amerika. Kasi senador sa ibang bansa. Oh, Senator Tomas Yan Beyond the Confessor. yan. So, Beyond the reach. yan. So, ang tanong dyan, is that provision or that jurisprudence applicable ba kay Jingo Estrada at saka kay Senator Bato de la Rosa? Very clear, hindi. Bakit hindi? 24 pa rin ang senador. May isang argument dyan na si Jingo Estrada daw suspended under the plunder law. Pero buhay pa siya, no? Hindi man siya But- namatay, no? Oh. Yeah. Hindi pa suspended si Jingo Estrada. Hindi pa suspended. Of course, mandatory ang suspension kung valid ang information. Which in this case, kini-question pa niya sa Sadigan Bayan kung Yes. valid ba Pending pa. yung Oo. information. Di ba mga kababayan? Pambihira. Talagang malalagot itong kampo nila Gatchalian mga kababayan, no? Di ba? Lalong-lalo na ngayon na yung Korte Suprema ay nagdesisyon na. So hindi pa siya matatawag na suspended. Disqualified. Oo. Suspended. Suspended. Granting na suspended siya, it will not affect the number of senators, 24 pa Exactly. rin. Kasi the word suspended, temporary in nature. Oo. Hindi naman yan Dapat namatay. 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 Oh, yun yan, namatay, Nag-resign. nag-resign. Permanent. Permanent. Incapacity. From the word suspension, temporary lang. Ang ibig sabihin ng suspension, hindi mo lang ma-function ang duties mo, but Dahil- it will not affect the number. Dahil sa of- mga Correct mga kababayan, no? Di ba? Suspension lang eh, di ba? Di ba? Kung terminated, ay yun lang. Pero suspension pa eh, mga kababayan. Pambihira talaga itong, di ba? Pag-iisip nila Soto, mga kababayan, no? Kung sa bagay naman, mga kababayan, di ba? Baka nagjo-joke lang. Di ba, mga kababayan? Pambihira. Sinasabi na nga dapat kayong bumuo ng 13, hindi 12. Klarong-klaro mga kababayan, ultimo, di ba? Grade 1 student, nakakaintindi ng ganyan mga kababayan. sunod circumstansya na wala sa control mo. Kagaya ni Tama. Jinggoy, di ba? Tama yan. Hindi lang yon, Attorney Tolentino at saka Mama Bing, no? Kasi una, sila na rin mismo nung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. 24. 24. So, hindi nila pwedeng maitanggi yun. Sino na ba yan nag-roll majority- call? Yung sekretary, ano yun? Si Mrs. Garcia, Attorney Garcia? Oo, nag-roll Asawa call. yan ni Chairman George Garcia ng Comelec, di ba? Yes, oo. Pinomote siya dyan, siya nag-roll call. Siya nag-roll Abay, call. thank you naman, Attorney Garcia. At tinawag mo pa ang pangalan ni Senator De La Rosa at ni Senator Jingo Estrada. So, 24. 24 pa rin. So, hindi siya ma-applicable yung Abilino case. Sabi nila, Exactly. kasi daw, hindi na daw nakita si Bato, hindi daw pwede mag-perform si Jingo At Estrada. saka nakalagay sa ang quorum, saan nakalagay na batas? Nakalagay po yan sa ating saligang batas. But may isang Supreme Court decision na nag-explain anong ibig sabihin ng quorum. This is based on the decision ng Supreme Court about quorum ng mga konsihal. So, yes. in-explain po nila, Anong title? yung Zamora versus Caballero, 2004 case, nakalagay doon na yung suspended konsyal ba, hindi ba pwedeng i-consider ba sa pagbilang ng quorum? Sabi ng Supreme Court, yes, i-considered pa rin kasi he is still elected and qualified. Hindi naman siya na-remove, hindi naman siya namatay. Same also with Bato de la Rosa and Jingo Estrada. Lalo na They si are Jingo, Hindi pa elected. naman siya suspended, ah. They are elected, they are qualified. And third, Jingo Estrada,
hindi pa suspended. Ang palaging sinasabi nila, yung plunder law na mandatory daw ang Hindi suspension. pa nga na-convict eh. First, hindi pa suspended si Jingo Estrada kasi hindi pa na-determine ng court kung valid ba yung information or complaint na final doon sa Sandigan Bayan, which pending pa ngayon sa Sandigan Bayan. Granting na suspended si Jingo Estrada, he is still qualified and elected senator. Oo. Hindi pa siya removed. So therefore, counted pa sa 24. Oo. Exactly. yan, Manipulated nga to. Ang nakakalungkot dyan is kung sino pa yung matatawag nating mga supposedly legal luminaries, sila pa yung nagbabali ng batas. So dito tayo sa facts. Bend the law! If you remember, Attorney Rowena, yung sa May 26 na hearing or session sa Senado, nag-walk out yung mga sila 11 nag-walk out sila on the ground na wala daw quorum, ang 12. Ngayon, pag after May, June 3, sa 12 sila. 12 sila, may quorum na daw. Oo. So bakit sa May 26, ang 12, nag-walk out sila kasi walang quorum. Ngayon, may quorum na sa June 3. Ano ba talaga? Kuya! So ang quorum, Quorum ba ang 12 o hindi? Hindi lang yun, Attorney Tolentino. Ano? Actually, may quorum kasi nag-umpisa silang may quorum. May quorum. Nung Ah. sila, Sila na. I mean, Sila ba to yung ba? nag-walk out sila. Yan, May yan. quorum yun eh. They May quorum. started, di ba? May So, quorum yun. nag-walk out lang sila. Pero they started with a quorum. Yes, tama, Hindi tama. si Bato eh. Yes. Diba? Senator Bato nandun Yes, eh. tama. So ang quorum kasi, it is a constitutional requirement. It is not based on convenience lang ng mga senador Yes. or political strategy. Hindi. Oo. Ang quorum, it is a constitutional requirement. Nakalagay po yan sa ating saligang Ano batas. ulit yung title ng kaso sa quorum sa Supreme Court Attorney? Zamora versus Caballero 2004 case is about the definition of quorum in relation sa mga konsyal. Yeah. And think, kahit na mga konsyal yun, related pa rin yan sa mga senador kasi ang issue doon, ilan ba ang quorum? Yun. Ilan ba ang compute ng quorum? Kasama ba pag-compute ang suspended na konsyal? In this case, kasama sa computation ng quorum ang suspended konsyal. Sa kaso naman ng sa Senado, si Jingo Estrada hindi pa naman suspended kasi pending pa ang Kaso niya. pag-file niya ng motion to quash questioning the complaint or information na final doon po sa Sandigan Bayan. Agree. Kasi noon nang sa Abilino versus Cuenco, ano sa Amerika si Senator Tomas Yes. Confesor. Ito ngayon, yung dalawa, nandito naman eh. Oh, nandito sa Pilipinas. Bistahin ko pa nga si Jingo eh. Alam ko na nandyan siya. Bistahin ko sila ni Senator Revilla. Sure ako buhay sila. Diba? Ang argument po nila na hindi daw dapat bilangin yan lalo na si Jingo Estrada kasi hindi na kaya mag-perform. Granting na hindi niya kaya mag-perform, it will not reduce the number of Senate. Because in the Constitution, it says he has to be dead. Ay, excuse me, sir. Hindi naman kayo, ano? The senator has to... Or somebody, the Dead. sitting senator. Dead. Resign. Or resign. Resign. Wala namang death. Wala namang resignation. Kasi nalito sila sa word na suspension at saka termination. Suspension by law, it is temporary in nature. Hindi naman yan permanent. Exactly. So ibig sabihin, kung granting na masuspend si Jingo Estrada na 1 buwan, 2 buwan, or 6 na buwan. Makabalik pa siya. Makabalik pa siya kasi temporary. Fix yung term niya. As a senator, 6 years ang term niya. Correct. Elected siya and qualified siya. At saka sure ba sila, attorney, na hindi ma-dismiss yung information, di ba? Eh, And of tsaka sa course- madaling Sure eh. So, At pwede saka sa... naman talaga mapakawalan pa siya. May presumption of innocence si Jingo Correct. Estrada, may So- presumption of due process, may presumption na hindi niya ginagawa yung krimen. Of course, the burden of proof is with the prosecution, hindi naman sa kanya eh. So, ang 12, dili ka na quorum. Kay kinahanglan 13. 13 ang At kailangan. ang sinabi nila, kung sa Ilonggo, pabalator, na ipatulutod, to na lang niya. Sa madaling salita... Basta may quorum! Sa madaling salita, sa simpleng usapan, kapag ang magulang ninyo ay kayo ay hindi pinayagan kasi nagloko kayo at sinabi ng magulang ninyo na hindi kayo pwedeng lumabas ng 7 araw, disciplinary action ang suspension. Yun. Suspension, hindi termination. Hindi termination. It will not remove you na hindi ka na anak kasi Yes, exactly. suspended ka. So, Attorney Mark, nung sinabi nila na 12 sila, may quorum, they declared all positions vacant, and since wala silang Senate President, inelect nila si Senator Gatchalian as acting President. Pero ang election talaga nila kay Senator Gatchalian is pro tempore. Yes. Kahit na pro tempore pa yan, Bawal majority pa ba rin. yan, minority leader ba yan, nakalagay po sa rules ng Senate. Basahin. The officers, okay, Rule 2, Section 2. Nakalagay po doon, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote
of all its members. Lahat. So, sino ba yung all? 24. Yung all, ang ibig sabihin, yung nandyan sa Senado, yung nagtago o hindi makita, nasa kulungan. o nasa kulungan, kasama kasi word ginamit ng Kasi batas, hindi man all. sila patay. Oo, ganun yan. Hindi So, man sila patay, hindi man sila nag-resign, hindi all 24 pa rin ang all. ganun yan. Sana all. Oo. Di ba? Kasi hindi nila maintindihan yung word na all. Oo. Ha? Sana all. Alam Yung- ng tao yung sana all. Pangkalahatan. Oo. All, Ngayon, lahat. Attorney Mark, ngayon naman, sinasabi naman nila na alam naman daw nila na majority ang required sa konstitusyon at sa rules ng Senate to elect a Senate President. Basahin mo nga sa konstitusyon, Attorney Mark. Nakalagay po sa ating Constitution, basahin natin sa Constitution ha, nakalagay doon, the Senate shall elect its President by a majority vote of all its respective members. All them. 24. So lahat po pwedeng kailangan bumoto for the Senate presidency. Nakalagay For doon. the purpose of the quorum, all. All. Oh. And second paragraph. To elect a Senate President for the purpose of quorum is also All. Kasi All din. to elect a Senate President, all. All Ano din. naman, all 24, tapos sa quorum mo, 22 ka lang? Oh. Mga, alam nyo, kung minsan, alam mo, ang sakit na talaga sa banks, Kati, ang sakit Correct. na ng banks ko eh. Pero sige, Attorney Mark. Simple ikaw mathematics. mag-explain. And second, sa second paragraph po nakalagay doon, its house shall choose such other officers as it may deem necessary. So dito, relevant ang rules ng Senate. Kasi ang rules of Senate, sila mag-indicate kung sino yung mga officers nila. Pro as tempore, authorized by the Constitution. As authorized by the Constitution. Okay, o sa rules ng Senate, basahin natin sino ang mga ang rules of Senate, sino mga officers ng rules of Senate, nakalagay doon, the Senate President. May tinatawag na President pro tempore. tempore. O, of course, may mga tinatawag na majority leader. Yun. So, mga chairmanship ng mga Sino committee. ba majority leader na si Joel Villanueva? Acting, yeah. But very clear po ang Secretary first and Sergeant at Arms. But very clear Yeah. po ang first sentence. Mga Nakalagay deputy doon, no? The Senate, okay, section rule 2. The officers of the Senate shall be elected officers, meaning lahat ng officers, Oo. mga president man yan, mga speaker, mga pro tempore man yan, shall be elected by majority vote of all its members. 24 pa rin. So, sabi nila 22 lang daw kasi yung dalawa hindi naman makita yung isa nakulong man. But ang tanong diyan, kahit na hindi makita, kahit nakulong, they are elected Ilan and ba ang qualified. senador? Ilan ba ang senador na binoto ng tao at nakaupo dyan bago tayo 24. issue dito? Hindi ba 24? Kung Oh. hindi natin isama sa boto si Bato de la Rosa at saka si Jingo Estrada, ibig sabihin, hindi natin bilangin yung bumoto sa kanila. Correct. Parang nawalan sila ng representation yung bumoto ni Bato de la Rosa, Oo. yung bumoto kay Jingo Estrada, kasi 22 na lang daw. Kasi bigla nyo na lang silang pinatay. Oo, ganun yan. Buhay na buhay. Nakalagay, dapat patay sila di ba? O nag-resign sila. Bakit pinatay nyo ba? Oh. Ang ibig sabihin po ng quorum po, hindi kasi based yan sa convenience natin, kasi gusto natin 12 lang, 22 lang. Gusto nila. It is a constitutional requirement. Ayan, klaro-klaro, Kung ha? gusto po ninyo na maging 22 ang maging senador, baguhin po ninyo ang saligang batas. Correct. Habang ang batas nandyan, ang ating constitution nandyan, sundin po natin. Yan, nakalagay po doon, 24. Klaro ang konstitusyon, klaro na ngayon ang rule. So anong ginawa ng Gatchalian, Risa, Tolfo, Black? Yung ginagawa po nila, with all due respect sa kanila, kung may respeto pa tayo naiiwan, may tinatawag tayong parang usurpation of authority. Yun, Yan, nandun sa yan. revised penal code. Yes, usurpation of authority It's yan. a crime. It's a crime. Yes. And second, yung mga ginagawa nila, pwedeng grave abuse of discretion, usurpation, in relation sa certiorari doctrine ng ating ng mga sa Supreme Court. And second, yung tinatawag na usurpation of authority. Bakit usurpation? Hindi naman sila properly elected under the Constitution. Sila Bakit? lang ang nagsasabi na yung mga ginawa nila ay presume na legal. There is the presumption of regularity will not prevail over Na the clear requirement. constitutional provision. Oh, yan. Oh, So palagi lang sinasite presumption of regularity. Ang Oo. presumption of regularity, pag hindi klaro. that is the jurisprudence na nakalagay po sa ating Supreme Court, but it will not prevail over the constitutional requirement. Correct. Ang constitutional requirement, 24 ang ating senador, dapat bumoto sila by majority vote of all its members. Oh. Hindi majority of those present, but majority of all its members to elect the officers and also to yung tinatawag na pag yung mga committee membership. Iba kasi pag majority of those present, pag
Pag sa mga mag-approve na mga resolution, mga bills, iba yun. Pero pag election, kailangan all is members. Oo, siyempre naman. Hindi. Bakit naman yung senador namin hindi nyo isasali dyan sa bilang nyo? Nako po mga kababayan, di ba? So klarong-klaro na po mga kababayan, no? Yung mga pinagagawa ng grupo ni Gatchalian at Soto. Pambihira mga kababayan. Diba? Klarong-klaro. Kaya tuloy mga kababayan, yung desisyon ng Korte Suprema ay nako po, pabor. Siyempre kay SP Alan Cayetano mga kababayan. Kaya po, panalong panalo talaga dito si Senator Alan mga kababayan. Di ba? Pambihira naman kasi. Talagang gagawin nila lahat mga kababayan, no? Kahit tila ba'y wala na sa batas natin. Pambihira. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Anong latest? Naku po. God bless you po sa inyo mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga bayanan nating OFW, no? Ingat kayo palagi dyan.